Ito po, magandang balita, itong ginagawa ng gobyernong Marcos Jr. Ha? Talagang kahit dalawang senador ng Villar ang nakaupo, si Mark Villar at si Camille Villar, kahit pa sinasabing kaalyado ng gobyernong Marcos ang mga Villar, pero hindi pinapalampas itong mga maraming mga dapat na imbestigahan na posibleng mga krimen, ano? Kung mapapalalim ang investigasyon dito, maaaring may makitang mga krimen na pwedeng sampahan ng kaso itong mga Villar. Ha? O ito ngayon, laman ng balita, pinag-aaralan na, iniimbestigahan ang posibleng conflict of interest. Conflict of interest, tinitingnan. At pag may nakitang conflict of interest dyan, pwedeng kasuhan. Itong si Mark Villar dyan. Ha? Graft. Pwedeng kasuhan ng graft. At alam nyo kung kailan nangyari yan? Panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, ang sekretary ng DPWH ay itong si Mark Villar na ngayon ay senador na. Paano nagkaroon ng conflict of interest? Ang negosyo ng mga Villar ay prime water. Yun. Prime water. Rizalina Go, shout out sa'yo. Ngayon, itong prime water, ito ay pumapasok sa tinatawag na Joint Venture Agreements, DVAs. Nakikipagkontrata ito sa mga local water utilities. Yun. Yung mga kumpanya ng tubig, nagsusupply ng tubig sa mga probinsya. Kasi ang Metro Manila, dalawa dyan ang nagsusupply ng tubig, yung water concession dyan. Yung Maynilad at Manila Water, doon walang problemang masyado. Pero pagdating sa mga probinsya ng La Union, Bacolod, Negros, Camarines Norte, Bulacan, ang mga humahawak ng supply ng tubig dyan, ang kontrata ng pag-supply ng tubig, itong prime water ng mga Villar. Ngayon, paano nagkaroon ng conflict of interest? Ganito ang mga negosyo ng tubig, ang pagsusupply ng tubig doon sa mga probinsya, mga bayan, syudad, probinsya, nasa ilalim yan ng tinatawag nating LUWA, Local Water Utilities Administration. Yun ang ahensya ng gobyerno na concerned dyan. Yan ang nangangasiwa, administration. Yan ang nag-a-administer ng mga water utilities sa mga probinsya, bayan at syudad. Tandaan natin yung pangalan LUWA, Local Water Utilities Administration. Ngayon, itong LUWA na to, ito ang pumapasok sa mga joint venture agreements o GVAs sa prime water. Yun. Kumbaga ganito mga kabunyog halimbawa sa isang lugar, Bulacan, sino ang nag-a-approve ng mga joint venture? Ibig sabihin ng joint venture, ito yung ahensya ng gobyerno ito naman yung private, magkakaroon sila ng joint venture, DVA, joint venture agreement, para itong private company saka itong opisina ng gobyerno mag-joint venture para mag-supply ng tubig sa isang lugar sa probinsya. Sino ang nagnangasiwa niyan? LUWA. Nasaan ang conflict of interest doon? Nasaan ang conflict of interest? Ang LUWA ay atat sa DPWH. Wow! Kapag gusto mo na ikaw na yung mag-supply ng tubig sa isang probinsya, sa isang bayan, sa isang syudad, malaking negosyo yan. Kung mag-a-approve niyan, LUWA. Papasok ang LUWA ngayon sa joint venture sa prime water. Saan naka-attach ang LUWA, Local Water Utilities Administration? Hulaan nyo kung saan. Saan naka-attach ang LUWA? Ibig sabihin, saang departamento ng gobyerno nakakabit ang LUWA, Local Water Utilities Administration? Ganun kasimple ang conflict of interest. Yung Local Water Utilities Administration na nag-a-approve, yun, sabi ni Erwin Varela, sa DPWH. Yun. Yun ang conflict of interest. Ang linaw-linaw. Maliwanag pa sa sikat ng araw.
Ang LUWA ay ahensya na naka-attach sa DPWH. At sino ang sekretary ng DPWH nung panahon ni Duterte? Si Mark Villar. Yun. Imaginein mo yan. Yung kumpanya na magsusupply ng tubig sa isang bayan at syudad at probinsya sa inyo. Tapos yung opisina na mag-a-approve ng joint venture, LUWA, Local Water Utilities Administration, at yung LUWA na yan ay naka-attach sa opisina mo. Bilang sekretary ng DPWH, attached agency sa'yo ang LUWA. Sino ang sekretary ng DPWH? Si Mark Villar. O yun. Ang tindi, ano? Ang tindi ng conflict of interest. Ang linaw-linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya ganito ngayon ang balita. Ha? O, ito ngayon ang balita. O, ito. Hindi po tayo nagchichismis. O, ayan o. Ngayon lang yan, July 4, 2025. Prime Water Probe covers possible conflict of interest of DPWH under Mark Villar. Yun, balita na po sa Rappler, July 4, 2025. Ang investigasyon o probe ay kung posibleng may conflict of interest ang DPWH sa panahon ni Villar at yung mga pagpasok ng LOA na attached agency ng DPWH sa mga kontrata ng joint venture sa Prime Water. Oh, kita nyo? At kailan nangyari po yan? Sa panahon po ni Digong. Sa panahon ni Digong. Alam nyo kung ilang joint venture agreements ang nakuha ng Prime Water sa mga Local Water Utilities Administration sa loob ng panahon na si Mark Villar ay secretary ng DPWH. O ito LOA has been attached to DPWH since 2011. LOA oversees the water districts nationwide which entered into nearly 100 joint venture agreements o GVAs with the Villar-owned Prime Water, especially during the Duterte administration when Mark was DPWH Secretary from 2016 to 2021. Wow, mga kabunyog, nakita nyo na ang posibleng conflict of interest? Shout out kay Bandung Man. Makakabunyog Dominador Samson, talagang gahaman sa pira ang mga Villar. So yan na. Kumbaga, ang nag-a-approve ng mga joint venture agreements sa mga local water districts at sa dito sa Prime Water ay ang LUWA. At ang LUWA ay naka-attach sa DPWH. At ang secretary ng DPWH ay si Mark Villar. Yun. Kaya, sa loob ng panahon na si Mark Villar ay secretary ng DPWH from 2016 to 2021, mahigit aabutin sa 100 na mga kontrata ng LUWA, Local Water Utilities, ang pinasukan sa Prime Water ni Villar. Yun. Kailan nangyari yan? Duterte. Sinong sekretary ng DPWH? Mark Villar. Ganyan. Kaya ito na. Iniimbestigahan na ngayon. Sana naman walang whitewash ito. Sana naman wala itong talagang seryosuhin ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ang nangyayari sa atin. Ganyan po. Diyan yumayaman itong mga negosyanteng ito. Negosyante na, politiko pa. Paano mo ginagamit ang mga posisyon mo sa gobyerno para lumago ang interest, ang ekonomiya ng mga negosyo mo. Yan po. Kita nyo na. So hindi po ako dito nagdi-discuss nito na gawa-gawa ko lang ang kwento. Iniimbestigahan na kung yung posibleng conflict of interest. At salamat naman, sinabi na ng gobyernong Marcos na hindi ito palalampasin. Kahit pa senador sila Mark Villar at Camille Villar, patuloy ang investigasyon ng LUWA. Sana, hindi dito magkaroon ng baka palusutin na naman lang ito.
O yan mga kabunyog ha. Kaya ito diyan nyo naman makikita bakit ang mga bilyar ay dikit na dikit sa Duterte. Hindi talaga makakawala ang bilyar sa Duterte dahil nga ang daming pabor na binigay ang Duterte administration sa mga bilyar. At alam nyo pa, ito dapat nga itong pag-aralan pa imbestigahan din. Di ba ang DPWH siya yung gumagawa ng mga kalsada, mga tulay? O ngayon, ano ang proyekto, ano ang pangunahing negosyo ng mga bilyar? Di ba mga real estate, mga subdivisions at mga malls? Kung yung mga kalsada at mga tulay ng ginagawa ng DPWH, hindi kaya napapaboran yung mga subdivisions na dinidevelop at target i-develop ng mga bilyar? Di ba nangyari yan noon? Ano ba yung noon? Yung yung Makapagal, di ba? Panahon noon, yung kalsada ng Makapagal, dumaan sa mga lupang binili ng bilyar. Galing sa pondo ng opisina noon ni Senador si Manny Villar. Ang alam ko noon, in-expose siya ni di ba? Noon ni Miriam Defensor Santiago, kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali. Di ba nung panahon niyan, ano bang kalsada 'yun? Dito sa May Pasay Makapagal 'yun, di ba? Tapos yung Makapagal na 'yon, highway, dumaan doon sa lupa na dinivelop ng mga bilyar. Kaya noon yata, kung hindi ako nagkakamali, nag-imbestiga niya noon. Grabe yung mga birada noon ni dating senador, ng yumaong senador Miriam Defensor Santiago. In-expose niya yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali noon. Yung Makapagal yan, di ba? Wala pang nagbibigay sa akin ng information sa mga viewers ko. Hindi ko makakalimutan yan. Yung paano yung conflict of interest na nasa gobyerno ka, tapos yung mga proyektong ginagawa dumadaan doon sa mga mga subdivision at mga C5. Yan, tama, Ismakesi. Di ba tama ako, Ismakesi? Issue yan sa mga bilyar noon pa, issue yan sa kanila yung mga proyekto ng gobyerno idinaan doon sa mga subdivision, target gawa ng subdivision ng bilyar. Yan, Makapagal Avenue, Daang Hari. Oo, ngayon, di ba? Develop na yan ngayon yung Daang Hari na yan. Wala naman sanang masama na dinidevelop ang mga kalsada. Kaya lang, alam nyo na, yung conflict of interest nga, ang isa pa dyan. Di ba ang hawak na ahinsya ni Cynthia Villar? Nung si Cynthia Villar, matagal yan na senadora. Ano ang hawak na komite ni Senadora Cynthia Villar? Tandaan natin. Ano ang hawak na komite ni Cynthia Villar sa Senado? Matagal niyang hawak yan. Ano yung matagal ng hawak na komite ni Cynthia Villar? Nung Senate, nung senadora pa siya. Alam nyo kung ano? Yun ang hawak niya. Senate Committee on Agriculture, Agrarian Reform and Natural Resources. Ano ang koneksyon sa mga negosyo ng bilyar yan? Kung mag-a-apply ka ng mga land use conversion, okay? Yung mga matatabang lupa na dapat hindi kino-convert kasi pwedeng irrigated pa nga yan, dapat hindi inaaprubahan yan ng DA. Kasi irrigated magandang lupa, pwedeng taniman. Bakit mo i-convert? Kailangan nun. Pero, kung ang nag-a-apply ng land use conversion ay bilyar at ang nag-a-approve ng budget, ang komite na tumatalakay ng budget ng DA ay komite ni Cynthia Villar, tam na dis. Di ba? Di ba? Nakuha nyo? Mga kabunyog, mga kababayan? Mayroon ang bilyar na ina-applyan na land use conversion. Iko-convert yung lupa. Ang problema yung lupa, mataba, irrigated, magandang taniman. Pero maganda namang tayuan ng subdivision o kaya vista mall. Anong gagawin mo?
ay pag-hearing yan sa komite ng Senado, pwede mo yang kontrolin yan. Pag pinahirapan mo yung DA sa budget nila, approve na yan. Gagawan ng paraan yan. Yan ang conflict of interest. Oh. Di ba? O yan yung ano mga kabunyog mga kababayan. Approve agad-agad forthwith. Kahit pa irrigated. Mayroon ka bang preba niyan, attorney? Sus naman. Ha? Sus naman. Ha? What are we in power for? Ganun yan eh. At kung mayroon namang mga reclamation, kung mayroon mga isasagawang mga proyekto, kailangan mo ng approval ng DENR sa mga ECC, Environmental Compliance Certificate. Ha? Kung alam natin may negosyo din sa mining ang mga bilyar sa Mindanao, kailangan mo na naman ng approval dyan sa DENR. Kasi ang Mines and Geosciences Bureau under sa DENR. O ngayon, sino ang komite sa Senado na nagbubusisi ng budget ng DENR? Yung hawak na naman ni Cynthia Villar. O, di ba? Kaya nakikita nyo na, ang mga komiting hawak ni Cynthia Villar related sa negosyo nila. Yung posisyon ni Mark Villar na DPWH Secretary related na naman sa negosyo ng pamilya nila. O, kaya ngayon, tama yan. Nakikita na ngayon yung conflict of interest, posibleng conflict of interest ng Prime Water at nung secretary ng DPWH ngayon, si Villar, si Mark Villar. Kasi nga, yung mga kontrata ng local water utilities na ang nag-a-administer ay LUA, Local Water Utility Administration, touch agency ng DPWH na ang secretary ay si Mark Villar. Ha? Yan mga kabunyog mga kababayan. Yan ang masaklap na katotohanan. Sila na ngayon ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. So lumilitaw na ngayon, paano mo pinagkukombine ang politika at negosyo? Di ba? Yan yung kombinasyon ng politika at negosyo, matindi yan. Pag pinag-combine mo ang negosyo at politika, mga kabunyog mga kababayan, ikaw na ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Tatalunin mo na yung mga C na may-ari ng SM, yung mga Ayala, ay tatalunin mo yan. Kasi i-combine mo ba naman ang politika at negosyo? Pulo Carpio, salamat. Ito na ang nangyayaring mga conflict of interest. Kaya tama yan, imbestigahan yan. Yan sa totoo mga kabunyog mga kababayan. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.